Hello po mga kabayan, mga kalingap, mga kabisnes kapapi, mga katekram, supporters dyan, magandang buhay po, Analisa Reality Vlog. So ngayon po, nakihanap na rin po ako doon sa trending kalabaw, yung nawawalang kalabaw ni Brother Jose, na question kung nasaan na, kasi meron nung naging problema dito dahil ito po si Brother Jose, shout out sa'yo, hinahanapan po si Tatay Tekram ng milyones ni Dave. Kaya ito yung naging ugat kung bakit ngayon naungkat din yung mga sa side naman niya, kumbaga sa bahay niya. Kumbaga ibig sabihin kasi, bago ka mangialam doon sa ibang bahay, yung bahay mo muna unahin. So kami po ay nagre-reaction lang patungkol dito sa sitwasyon na to. Pero bago ang lahat, bago ko ituloy, ay maraming salamat po and welcome to my new subscribers, silent viewers, commenters, mga nagla-like, nagsishare. Thank you po sa suporta ninyo at maraming salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. And shout out po dyan sa aking comment section, last upload ang aking nabasa po, Ma'am Susan Dairo, good morning. Ang anong oras na ba dyan sa inyo sa Canada? Maraming salamat po sa suporta ninyo. Nanay Soledad Belmontes, shout out din po. At saka kay Ate Ninette Recta and also yung mga nag-views po, mga silent viewers, thank you po sa inyo. So ito po, may resibo po ako sa last part ko na ilalagay. Nandoon po yung katibayan ko na yung pinambili ng kalabaw ay bigay po ng sponsor para po doon sa tutulungan na bata na may sakit. Si Ma'am Bupil po, nag-reaction siya. Doon ko na lang ito kinuha sa kanya. Shoutout sa Ma'am Bupil. Salamat po. Kumuha po ako ng short clip sa iyo para meron din akong katibayan patungkol dito sa nangyari kay Brother Jose. Shoutout BJ. Kasi ano po, 3 kalabaw ho ang naipundar niya. Pundar ano. Isang kalabaw na mag-ina, nanay at saka yung maliit. 3 na is, ito po yung may sponsor na nagbigay na supposed to be, yung pera na yun ay para doon sa bata, sa gamutan ng bata. Kung hindi ako nagkakamali, yung pangalan niya is, ano ba yun? Zowen. Z-O-E-N. Zowen. Kasi meron siyang ano sa ulo, yung brain niya may tubig. So, yung nagbigay na sponsor para sana doon sa bata, para maagapan, may paggamot. Ang problema, naging kalabaw. Kasi, ang ano dito ni Brother Jose, syempre parang, okay lang naman sana, nandyan yung kalabaw, magagamit nung tatay. Ang tawag sa amin sa waray, maghuhurnal ba, yung gagamitin yung kalabaw sa iba, na kung sino yung magpapahakot, ng kung ano-ano, kopras, palay, tapos babayaran yun sila. Babayaran yung paghahakot kung saan dadalhin. Okay lang sana kung walang emergency. Dapat inunang muna yung para sa bata, para yung sa gamutan, kung kailangan operahan, o kung ano man ang gagawin yun. Kasi walang nabanggit na amount, kasi nandoon sa comment, dollar lang nakita ko doon kay Ma'am Bupil. So, yun nga, ang problema pa dito, yung kalabaw na, yung pera na ipinambili ng kalabaw ni Brother Jose is, yun nga, nagkaipon-ipon yung galing sa sponsor, pero hindi niya bigay ang kalabaw. Ipapaalaga lang, at meron, pag nanganak na daw, kasi yung hinatid niya dun buntis na, so pag nanganak daw yon kay Brother Jose, ibabalik, daw sa mga beneficiary. Ang kasunod, pag buntis, para na doon sa nag-aalaga. Ganun ang niya. Ang kaso, nung bumalik doon si Brother Jose, kinumusta niya yung kalabaw. Ito po yung isang kalabaw para doon sa bata na yung pera na para doon sa bata na may sakit. Binalikan niya doon, meron din po akong resibo na sa last part po. Kinumusta niya yung kalabaw. 3 years ago na ho ito So, ayun, hindi raw nagbuntis. Nasampahan daw pero hindi nabubuntis. Ayun sabi, parang tumboy ganon. Yung kung anong term lang ginamit doon. Ibig sabihin, hindi isang kalabaw lang. Hindi siya nadagdagan. So, ang desisyon doon ni Brother Jose, nabanggit niya is, obserbahan nila muna. Nagtataka siya kasi mataba. Bakit ganon? 6 months daw obserbahan kung mabubuntis ba o ano. Pag hindi, ibibenta na lang nila at papalitan ng iba. So, yun ang hinahanap ngayon. Napalitan ba, Brother Jose, yung kalabaw? Kaya madaming naghahanap, nasaan na ang kalabaw? Hindi ang tawag dito, hindi po natin masisisi yung mga nagre-reaction. Kung tatanungin siya kung nasaan na yung kalabaw,
kung napalitan nga ba o ano nang nangyari. Kasi, siya rin naman ang may nagbigay ng dahilan kung bakit kailangan maungkat ito. Kasi nangialam siya doon kila Tatay Tekram. No, nangialam siya Hinahanap niya yung 2.7 million ni Dave. Okay? Ang alam ko dyan sa yung sa pera, pagdating sa pera ni Dave, para yung sa pag-aaral niya Si Dave ngayon nasa grade 12. O di kung mag-aaral si Dave sa college, pag-usapan nila, di ba? Kasi hindi naman siguro ibibigay ng cash yun. Educationally, para sa makatapos sa pag-aaral, hindi mag-aaral siya. Para yung tuition, sila tatira magbabayad. Ganun lang naman yun. Kung ano yung mga kailangan niya sa school. Kasi naniniguro din sila. Siyempre, yung mga sponsor na magagamit sa tama yung pera. Hindi katulad ng kay Brother Jose. Nga, imbis na para maipagamot yung bata, binili ng kalabaw, ibig sabihin, yung gustong mangyari ng sponsor, hindi sinunod. Alam niyo po, ito charge to my own experience, no? Example, ako FW, nakabudget yan. Maglalaan ka ng pera na ito para sa ganito. Matatanggap na doon, no? Pag natanggap na ng pamilya, yung ine-expect mo na gagawin nila kung ano yung sinabi mo, kung saan dapat gastusin yung pera, hindi nagamit kasi mayroon silang ibang plano. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Kasi para sa akin, kung ano yung plano mo, dapat yun ang masunod. Kaya yung tiwala, importante yun. So, nagpataka si Brother Jose. Sinunod yung gusto niya. So, kaya masasabi ko, yung style niya na yung mga pera na galing sa sponsor na yung plano niya, dapat kung ano yung sinabi ng sponsor, yun ang masusunod para ganahan pa silang magbigay sa'yo kasi ibig sabihin nun, mapagkakatiwalaan ka. Ganun yun Sundin mo, transparent ka. O ngayon, nasaan na nga talaga ang kalabaw, Brother Jose? Kasi tinitingnan din namin doon, wala naman ang update. Sa kakahanap ko ng kalabaw, ang nakita ko 2 baboy. Pero negosyo pa rin ang kanyang style. So dito sa kalabaw na to, para sa akin negosyo talaga. Hindi siya charity, hindi siya pagtulong. Kasi kung pagtulong ang kanyang gagawin, binigay niya yung kalabaw, ikaw na yung bahala dyan, ganito ang gawin mo, bahala ka na dyan, alagaan mo, ikaw na bahala kung ano yung gagawin mo dyan, pag nanganak sa'yo yan, yun ang tulong, yun ang charity. Kaya lang ang problema, mayroong kabig para sa kanya. Yun po yung question ngayon. Doon yung hinahanap ngayon. Bakit ganon? Diba? Hindi namin kasalanan to, Brother Jose, kung maraming mag-reaction sa iyo ng ganyan. Kasi nga, maliban sa hindi mo sinunod yung sinabi ng sponsor na dapat maunahin yung kalusugan ng bata, naging kalabaw, tapos ngayon ang kalabaw nawawala na. Nawawala na. So, hindi niya nasasagot. Sabi niya, panoorin na lang daw sa live niya. Sa totoo lang, napakaswerte ito ni Brother Jose, mautak talaga siya Sa dami niyang naghahanap ng kalabaw, syempre binabalikan yung mga previous upload niya. Natatawa ko sa kalabaw na talaga na yan Sa totoo lang ako kanina sa kakahanap ko, yung oras ng aking pahinga, naghanap ako ng kalabaw, nakalimutan kong maligo, kaya nakaligo ako hapon na pagkatapos kong magluto. Pambirang kalabaw yan. Sana lumabas na yan kung nasaan nakarating ang kalabaw na yan. Yun lang po yung isang kalabaw para dun sa may sakit. At yung isang kalabaw naman, yung dalawa yung mag-ina, meron siyang dun, ayon sa kanya, sabihin ko na lang na bigay daw yon yung pera para sa birthday niya, nasa 52,000 something parang ganun, basta nasa 50 plus. Binigyan ng sponsor para nga sa birthday, pero hindi niya ginastos, inilaan na lang sa kalabaw, binili niya ng kalabaw. Pero ganun pa rin yung pattern. Meron pa rin para sa kanya, at dahil nga daw doon sa kanyang programa, sustainable daw. Malaking tulong yun, syempre malaking tulong ang kalabaw. Kasi ang mangyayari kasi doon, habang hindi pa nanganganak, ayan nga, pagtatrabahoin yung kalabaw kung kung pag-araruhin, gagawin pang hakutan, ganun. So, kikita sila. So, ang sabi nga niya doon, sa kikitain, narinig ko doon sa video na, bahala na kung ano man nakikitain, parang doon sa nag-aalaga. Hindi na siya makikialam. Pero pag nanganak, doon siya, may share. Yung parang ganun. Ang galing, Brother Jose, na negosyante. Ang galing niya magpaikot. Kaya lang ang problema talaga, kahit si Kuya Bal, nasaan na ang kalabaw ng bata na may sakit? Yung 30, ilan ba yun? Ilan bang thousand yun? 37 o 30? Basta ganun. Nasa 30 plus thousand. Yun ang missing. Baka mamaya natapa na. Diba? Ang lang po dito, yung lesson lang talaga.
para sa ating lahat, kung may nagbigay, nagpadala o ano man, kung para kanino at ano yung purpose, sundin lang muna natin. Ipakita na ito, ginawa namin, ito na, natanggap niya, ito na yung para walang question. Kasi halimbawa, si Kuya Bal nagcha-charity, di ba? Mga tindahan, nagbibigay si Kuya Bal, mga paninda, may mga tindahan silang tinutulungan. Hindi naman doon sinasabi ni Kuya Bal na, ito yung mga groceries, benta mo yan. Ang kikitain, maghahati tayo. Walang ganun si Kuya Bal, di ba? Walang ganun kasi tulong, charity yung sa kanya. Kaya ang kay Brother Jose, negosyo, hindi charity. Based on my own analyzation, yun, opinion. So, yun lang yun sa akin. Maraming salamat, mga kalingap. Sana po makita na yung kalabaw na yun para matapos na yung istorya na to. At yung kasagutan, syempre, hindi naman sa naghahanap, pero nagtatanong kung ano nangyari. Kasi para dun sa bata, nandiyan, hindi ko alam kung kailan ba yung last upload nila. Gusto ko rin ma-update kung ano nangyari dun sa bata. Kung nagamot na ba. Kasi 2 years ago ko siya huling nakita eh. Wala rin update. Wala pang update doon. So maraming salamat po. Shout out, support po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Project, Tapia Matubang, mga Kalinga partners na kasamahan namin, Kare-Pare Actors, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, Kagwangs, Ka-Business Reactors, support po natin. At sa lahat po na nandyan palagi talaga na nakasuporta sa amin lahat, pa-subscribe na lang po. So mag-ingat po tayo. Shoutout po mga hindi ko na-mention. God bless. Lagi mag-iingat. Huwag kalilimutan. Always pray para sa protection po. Lalo na yung mga nagta-travel. Presence of mind po. Yun lang para mailayo sa anumang kapahamakan sa daan. So hanggang dito na muna. To God be the glory. Eto guys, nakikita nyo sa ating thumbnail. Kalabaw! Nasa halip sana ang pera na pinabili ng kalabaw ay pampagamot sa may sakit. Pero ano nangyari? Pera ay pinadala ng sponsor. Hindi napunta sa dapat puntahan. Na doon sa may sakit. Anong ginawa ni Brother Ross? Ibinili ng kalabaw. O ano nangyari sa kalabaw? Ibinigay ba? Doon sa may sakit? Hindi. Ano po tayo ngayon ng kalabaw at nandito po tayo ngayon. Meron po ako nakitang kalabaw na ito po. Mistisong bupalo. Tay, anong lahi niyang mo? Bupalo. Mistiso Ang laki Laki ang bait pa mo. Bait Ayan po yung kalabaw na bibili natin. Magkano po ang presyo niyan, Tay? 37. 37? Wow! Kayo po yung may-ari niyan? Kayo lang nag-aalaga? Alaga lang. Kayo nag-aalaga. Pero sa 37, lugi kami dyan, hindi. Ay, di. Malulugi. Di ba, Tay? Dumalaga pa lang yan, Dumalaga? Oo, kung pa sarili ninyo. Sariling alaga tayo, Ang ganda pa tayo, ang taba. Ano pa tayo sa barangay o hindi na? Ano pa tayo nakasulatan? Ano po na kasalutan. Kasulatan Kasi ito pong ito pong kalabaw na paalaga natin ay hindi po talaga ito totally bigay. Mahirap naman pong sabihin natin na bigay. Utang pala o kaya mahirap naman sabihin bigay, utang pala Ang totoo po talaga nito ay ito po ay paalaga ng programa natin. Para meron pong babalik sa programa, papaanakin lang po ni Kuya Lionel. Sabi sa akin nung buntis na daw yan. Hindi ka na mahihirapang yan. Ano na daw yan nasampahan na. Para po yung meron pong babalik sa programa natin, papasok po natin yan sa ibang beneficiary. Tapos, pag napanak na po ni Kuya Lionel lang dalawa, yung pangalawang anak sa iyo. Tama? Yung unang anak, babalik po sa programa natin. Opo. Hanapan po natin ng ibang beneficiary na qualified po na mag-alaga ng kalabaw. Yan po yung naisip nating programa kasi po yan ay sustainable po yan. Yung pong mga pera na nagamit po natin dyan ay hindi po masasayang. At the same time po meron pong pangkabuhayan sila yung mga beneficiary po natin. Anong ilahin mo niyan dito? Palay po. Palay, saka kupra. Meron ka ng may pahila ka na, magawa ka na lang. Magawa na lang po. Ay, ginagawa na lang naman yun Sige. Kakamustahin ko pala si Zoe. Cherry, Ate Cherry, kamusta? Ayos lang po. Ano masasabi mo dun sa may... Yung kalabaw, kamusta? Yun nga po, parang talaga siya. Parang...
Ayaw po niya mag-ano. Ayaw magbuntis? Ayaw magbuntis? Ayaw na rin niya mag-ano. Kasi sa tawag daw po ay may, yung tawag doon ay ano, tumboy daw po. Sa Carabao. Tumboy? May tawag sila po ng Matsura? Matsura. Pero mataba siya, ano, sobrang taba siguro, kaya ganun. Madaba po siya. Pero hindi naman po ano, kahit anong ano po. Pero napasampa daw baga, napasampa sabi ni... Napasampa po. Pero ngayon po, nag-ano na naman. Yung, Nag-hit na naman? Bakit ganun? Maigi pa siguro ng palta natin. yung nga po sa, para, baka po di dumami kasi. Kaya nga, pangit ay, kasi Sabi mag-atay... rin po nila sa Matsura. Sabi ni no? Sabi ng mga taga dito? Paltan kaya natin para ano, para kasi magbibilang tayo ng taon ng pag-alaga, di man palamaan. Hindi rin po Kung hindi madami. aanak. Sa- Pero siguro sa palagay ko, ano lang yun? Mabuntis din yun kasi nagpapasampa naman ay. Hindi po na- Dito pong nakaraan, dinala ni Puloy niyo. Galing po siya ng bundok. Binabaan niya sa binay. Tapos, Ano daw? nagsagad. Pag dating naman niya doon sa ano, ayaw na naman. Ayaw na naman. Nakailang beses na siyang ano ay. Pero sabi niya, napasampahan niya na ba gayon? Napasampahan niya, tapos hindi na naman nag-ano. Tapos sunod nag-ano na naman. Obserbahan natin siguro mga ano pa, mga ilang buwan pa. Pag talagang hindi nagbuntis, papalitan natin yun kasi sayang yung alaga ay. Kaya nga po, Ang mangyayari lang nun, yung trabaho lang ng kalabaw ang pakinabang ay hindi po yung bilang sayang yung taon ay ano, at least mas maganda bagay na anak. Kaya nga po. Gayon pala yun. Kasi maganda naman yung katawan ng kalabaw, kaya lang ay Maganda nga po. Malaki. bakit kung kailang mataba saka hindi na anak. Ayaw. Mas maganda pa pala yung mga payat at anakin, na anak. Pag obserbahan natin mga 6 na buwan pa kung kaya nyo pang pagtiyagaan. At kasi yung 6 na buwan, makikita mo na kung magbubuntis yun o hindi. Siya po. Pag hindi pa rin, palitan na natin. Bibenta natin yung taas, mabili tayong bago. Siya po. Kasi sayang alaga eh.